Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip mo ba mawala sa mundo? Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Hindi niya muna naisip na si Katya ay isa lang na menor de edad. Magkakaroon siya ng napakabigat na kasong magpapakulong sa kanya. Sa kasong pedophilia. Absolutely. Makikita mo, Ulysses, kung magkakaroon tayo ng pruweba na may nangyari sa kanila, mapapasakamay natin siya. At susunod siya sa lahat ng gusto natin. Naniniwala akong matalino ka nga, Maura. Congratulations. Anong gagawin natin ngayon? Si Lizette na ang bahala doon. Cheers! Cheers. May lakad ka? Oo. At saan? Ano pakialam mo? Wala nga akong pakialam. Ang problema, ang dami ng mga nangyayari dito at dahil wala ka, hindi mo nalalaman. Anong nangyayari? Umalis si Alejandro para puntahan si Maria Jose sa kanilang lugar. Nasaksak daw siya at nasa panganib ngayon. Ang kanyang buhay. Eh di mabuti. Si Bruno ay pumunta din para iligtas ang buhay niya. Dahil ang blood type na kailangan niya ay tanging si Bruno lang ang pwedeng magbigay. Gagawin ni Bruno yon? Hindi ako mapalagay. Sa tingin mo, anak ni Alejandro yung bata? Laging siya ang binibigyan mo ng katwiran laban kay Bruno. Felipa, kahit kailan hindi ko pinagdudahan ang iyong kaalaman. Nasaan si Bruno? Kailangan natin siya pigilan, Mama! Pigilan saan? Hindi natin pwedeng hayaang hamakin ang sarili niya sa pagtulong sa malditang yon pagkatapos sa kanya mga ginawa. Hayaan niyo siyang mamatay! Hindi ka ba titigil sa kasasalita ng walang kwenta? Pero naman, Mama! Tama na! Ang ibig sabihin ng paghamak sa sarili ay yung wala ni katiting na pagkatao. Kapag hindi mo tinulungan ang taong nangangailangan nito, yun ang hindi makatao. Pasalamat tayo sa Diyos dahil may hustong pag-iisip ang kapatid mo na gawin ang dapat gawin sa ganitong mga kaso. Huwag mo na siyang subukan pigilan pa dahil sa oras na ito, tsak na parating na siya sa sakit. Ang mabuti patawagan niyo si Bruno sa phone at sabihan niyo huwag niyang gagawin yon. At kahit na ikaw, huwag mo subukan gawin Hindi niya yun. ako pwede pigilan, Mama! Huwag mong ubusin ang aking pasensya. Hindi ako makapaniwalang mapaghiganti ka, walang puso at nakakasuklam. Hindi ka na nakonsyensya dahil nanganganib ang buhay ni Maria Jose, pati na ang kanyang anak dahil siya ay buntis. Hindi naman natin sigurado kung kanino Wala anak yun! akong pakialam kung kaninong anak yon. Siya ay isang batang inosente. Basta ako ayoko! Bakit ka ba ganyan? Wala ka na bang pakiramdam? Hindi ka ba marunong maawa kahit kanino? Hindi mo ba naisip kung gaano kasakit sa kanila kapag namatay ang bata? Masasaktan sila pansamantala pero pagkatapos nun, mawawala rin. Magpapasalamat pa si Alex dahil makakawala na siya sa babaeng na tanging kahiya ang dala sa ating pamilya. Dagdag pa ang kanyang amang lasenggo at ang kanyang kriminal na kapatid, utang na loob. Kung ang kinu-question nyo ay ang tungkol sa awa, meron ako niyan. Pero hindi sa isang karapat-dapat na tulad niya. Hindi ko na alam. Ang aking sasabihin... Natural, Mama, dahil alam nyo na totoo ang sinasabi ko. Noong nakaraang araw, nasabi ko kay Felipa na parang nanganak ako na isang halimaw dahil kay Bruno. Pero sa oras na ito, sa tingin ko, ikaw yon. Tama yun.
Anong inaasahan nyo, Mama? Hindi ba produkto kami ng pakikiapid nyo? Narinig mo yun? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko, Felipa? Wag, Bruno. Utang na loob. Huwag mong gagawin yun. Pagkatapos ng lahat ng mga sinabi ko tungkol sa babaeng yun, gusto mong mabuhay siya at patuloy na bigyan ka ng gulo? Huwag kang makialam, Raquel. Alam mo, mag-isip kang mabuti, Bruno. Utang na loob ang gagawin mo isang malaking pagkakamali. Alam kong ginagawa ko. Sino yon? Wala lang. Ano mang oras darating na ang tulong mo, mahal ko? Kaya pakiusap, magantay-antay ka lang ng konti. Nandito lang ako sa tabi mo. Isipin mo na lang ang mga magagandang bagay. Isipin mo ang tubig sa talo na sumaksi sa ating pag-iibigan. Hindi ba? Magtatayo tayo ron ng bahay para makita natin ang dagat. At para araw-araw makita ang anak natin na tumatakbo sa malawak na dalampasigan. Siguro dagdagan pa natin ng anak na babae. Gusto mo ba ng anak na babae? Huwag mo akong iiwan, mahal ko. Nakikiusap ako. Alam ko, mahal ko, marami kang lakas na naipon dyan sa loob. Gawin mo para sa kanya. At para sa akin, mahal ko. Si Ulysses dito nakatira. Ang siraulo, umalis at magbibigay daw ng dugo sa malditang babae para hindi siya mamatay. Hindi ka dapat nagagalit ng ganyan. Magandang ginawa ng kapatid mo. Anong maganda raw na isang katangahan yun? Dinumihan ng babae niyo ng aming pamilya. Bukod pa sa isya ng mama, hindi ko alam ang mangyayari kapag sinimulan ng paglilitis at ito'y sumingaw. Kaya niya siya pinagtatanggol dahil pareho lang sila makasalanan. Hindi mo ba naiisip na ganun din ang ginagawa mo? Anong ganun din? Ano ibig mo sabihin? Hindi ko makuha? Gaya ng iyong ina. Hindi siya naging tapat sa kanyang asawa kagaya mo. Ang bawat pamilya ay may mga sikreto at kasamaan. Sorry pero magkaiba kami ng mama. Walang nangyayari ngayon sa amin ni Roberto. Bata pa ako at may mga pangangailangan. Siguro si Victoria meron din mga Oo nga, pangangailangan. pero iba ang kaso niya. Bakit? Ibang yung naranasan? Hindi ako naparito para insultuhin kundi ang unawain mo. Naintindihan kita, honey. Naintindihan ko. Itigil na natin ito. Okay ba? Kailangan mong mag-relax. At yun ang dahilan. Kaya ako nandito. Paano naman kasi kinukumpara mo ako kay mama? Sumunod ka na lang. Kumusta siya? Ganun pa rin, doktor. Hahanapin ko lang si Dr. Ramirez. Nurse, nasan si Dr. Ramirez? Nasa kanyang opisina po. Salamat. Gusto ko magpasalamat sa pagpunta mo rito, Sir Bruno. Sabihin mo kay Alejandro narito na siya. Kahit kailan, masungit talaga ang taong yan. Shh, hayaan mo na siya, Chuchu. Nandito na si Bruno. Samahan mo muna siya rito. Okay.
Alejandro, ayun. Sige, ako na. Salamat at nakarating ka. Kumusta siya? Masama. Alam mo ba na yung bata ay akin? Kaya dapat lalo mong tulungan siya, di ba? Hindi ko to gagawin ng walang kapalit, Alejandro. Sige, anong kapalit? Idiborsyo mo si Mariose at ipaubaya mo sa akin ng pagkapresidente. Kung ayaw mo, alis na ako. Ang pagka-presidente pwede pa. Pero ba't ko siya i-diborsyo? Mahal namin ang isa't isa. Wala akong pakialam. Yan ang aking kondisyon, okay? Sagad sa butong kasamaan mo. Bulok ka na. Itong tandaan mo. Makinig ka mabuti, Bruno. Dahil balang araw, babawian din kita. Utang na loob, huwag ka na magbanta pa. O baka gusto mong umalis na ako kagad ngayon din. Ano? Okay na. Payag na ako. Wala dapat makaalam nito. Wala kang sasabihan kahit sino man. Anong problema, Alejandro? Gagawin niya ang anumang gusto niyang gawin. Napansin ko nga nagtatalo kayo. Na hindi na yun importante. Ang taong iyon ay umot ng sama. Patawarin mo ko, senyorito, dahil kapatid mo siya. Pero nakikita ko, mismo sa kanyang mga mata, at ang mga sulyap niyang may masamang kahulugan. Naghahanap lamang siya ng tamang oras para tuklawin ang kanyang biktima. Kaya kailangan maging maingat ka sa kanya. Maayos bang lahat dyan, Alejandro? Wala ka bang anumang naging problema kay Bruno? Wala. Wala naman. Tsaka na lang kita tatawagan ulit, Mama. Ay, iho. Naway maging maayos ang lahat. Lalong-lalo na para sa bata na walang malay sa lahat ng mga nangyayari. Sana nga, Mama. Sana nga. Good night, Mama. Good night. Ay, magbibigay na si Bruno ng dugo na kinakailangan. Meron ba siyang hiniling na anumang kapalit kay Alejandro? Ay, hindi ko alam. Sana nasabi niya sa akin. Ay, siguradong meron. Si Sir Bruno kailanman hindi nagbigay ng walang kapalit. Pwede ba, Filipa? Tuwing magkakaroon ka ng pagkakataon, binibigyan mo ng masamang kahulugan ng ginagawa ni Bruno. Kung pababayaan ka lang siguro, pinasandal mo na siya sa dingding at binaril sa isang kasalanang walang katibayan. Hindi pa ba sapat sa iyo malamang siya ay magbibigay ng dugo sa babaeng umakusa sa kanya ng masasama? Pero hindi. Lagi na lang gawain ng kriminal ang pinipili mo ikabit pagdating kay Bruno. Hindi ka patas dyan. Hay, Kuko. Hindi na magandang hangin dito ngayon. Sumama ka sa akin para makalabas. Ibaba mo na ako rito, Arturo. Opo, ma'am. Ipagbubukas ko kayo, ma'am. Ay, nako. Galit na naman siya. Magandang gabi, Arturo. Magandang gabi, ma'am. Saan kayo Eh, nanggaling? nag-ikot lang kami. Nag-ikot. Saan kayo nakarating? Hindi ko pwedeng sabihin, ma'am. Bakit? Kasi ang bawat isa ay may iniingatang sikreto. Hindi ko dapat sinasabi sa lahat kung saan ko dinadala si Mrs. Raquel, hindi ba? Wala namang masama doon. Bakit? Meron bang misteryo? Huwag kang magalit. Tignan mo, may binili ko para sa yung aso. Akin na. Tayo na, Kuko. Pati siya galit din. Teka, Alex. Kailangan lang po niya. Hayaan mo muna silang gawin ang kanilang trabaho. Halika rito. Mag-relax ka muna dyan. Halika. Maupo ka muna rito at maghintay. Si Bruno. Pinagpahinga na muna namin siya ng konti baka sakaling kailanganin pa namin siya para magbigay ng dugo. Ibig ko sabihin, hindi ko sinasadyang magduda, pero pakiramdam ko si Ma'am Raquel ay may ginagawang masama. At bakit mo nasabi yan? Dahil tinanong ko si Arturo kung saan sila galing, pero ayaw niya sabihin sa akin. At ang totoo, nagalit siya. Anong ibig mong sabihin na galit? Paano?
Sinermo na niya ako't sinabihan na hindi siya dapat magsabi sa akin ng kahit ano at hindi magandang ipagsabi niya kung saan pumupunta ang kanyang boss. Sabi ko wala namang masama doon maliban na lang kung merong ginagawang milagro. Ayaw mo bang mag-one for the road tayo, kaibigan? Ayoko, Chucho, salamat. Sige na. Kung sa bagay, hindi ka pa kumakain. Gusto mo ba bilang kita ng buy one, take one na burger? Huwag na talaga, Chucho, salamat. Ikaw naman, Paula, gusto mo bang kumain? Wala, salamat po. Alam niyo, dahil sa nervyos ko, bigla ako nagutom. Chichicha muna ako. Sige lang, Chucho. Sige. Kanina may nakita ako doon sa tindahan. Ang sabi nila sa akin, para mabawasan ang nararamdamang nervyos, uminom daw kahit konting tequila. Gusto niyo ba bilang ko kayo? Salamat, Chucho, pero di mo na kailangan mag-abala. Abay, maganda yung pampaalis ng nervyos. At saka makikita mo, makakatulong yun sa'yo. Para gumaan ka ang pakiramdam mo. Pasensya na pero wala ako sa mood. Oo siya. Basta, huwag niyong kalimutan na inalo ko kayo, ha? Gusto kong malaman. Ay, tumigil ka na, Raquel. Ikaw mismo nagsabi sa akin. Ezekiel, itanim mo yan sa iyong utak. Ezekiel. Wala akong pakialam kung ano man ang sinabi ko noon. Ang pamilyang ito ay may pinagdadaanan ngayon at hindi ito basta simpleng problema. Pag sinabi ko sa'yo, paalisin ako ni Mrs. Raquel. Pag hindi mo sinabi, ako magpapaalis sa'yo. Kung gano'n, wala akong pakialam. Alam ko. Marunong ako magtago ng sikreto. Bilisan na. Sabihin mo na. O siya, sige. Alam niyo, si Ma'am Raquel ay pumunta sa nagngangalang Ulysses. Ulysses. Tandaan mo ito, kung sino man ang magtanong sa'yo, huwag kang magsasalita maliwanag. Anong nangyari sa'yo, Sintas? Bakit? O sige. Maraming salamat, Tomas. Ang sabi ko, anong nangyari sa'yo, Sintas? Wala kang pakialam dito. Suplado. Si Ma'am Raquel pala ngayon ay nakikipagrelasyon na sa walang kwentang si Ulysses. Wala akong sinabing ganyan. Hindi mo na kailangan magsabi sa akin. Ang ibang salita nating sinasabi ay may nakatagong kahulugan na di na dapat sabihin. Ay naku, utang na loob, huwag niyong ipagkalat, ma'am. Kailangan ko itong trabaho. Kasi ang aking inay lagi nagkakasakit. At yung naiipon ko hindi pa kasyang pambili ng gamot niya. Huwag ka mag-alala, Arturo. Hindi ako chismosa. Pero mabuti na yung meron kang nalalaman. Salamat at dumating ka. Kinakabahan ako. Makikita mo magiging maayos din ang lahat. Nabigla lang ako sa ginawa ni Bruno. Hindi ko akalain gagawin niya ang bagay na yon. Alam mo, pagdating sa buhay at kamatayan, kahit na sino, nagboboluntaryong tumulong. Isa lang ang ibig sabihin nun, hindi siya ganun kasama, hindi ba? Ni minsan ay hindi ko sinabing siya'y masama. Sabi ko may problema siya. At pwede ba huwag mo nang sabihin sa akin ulit na yun ay dahil sa'yo? Ngayon ko lang nakita si Alejandro na sobrang desperado. Dahil mahal niya si Maria Jose. Sa iyong palagay, anak niya kaya yon? Sabihin na nating hindi nga kanya yon kundi kay Bruno. Apo mo pa rin ang bata. Paano kung anak siya ng Mario Aguirre? Yung Mario Aguirre na yan ay isang misteryo. Tumawag ba ulit? Hindi ko alam. Malalaman natin kapag tumawag si Alejandro. Kumusta na si Katya?
May sinabi ba siya nung araw na makita na tayong magkahawak kamay? Oo, pero hindi ko kailangan magpaliwanag sa kanya. Hindi ka na komportable, hindi ba? Kamusta? Sa wakas, tapos na. Compatible ang dugo ni Bruno kay Maria Jose. Ibig bang sabihin nun, ligtas na ang asawa ko? Hindi pa natin ngayong masasabi. Maghihintay tayo hanggang bukas at titingnan natin ang kanyang reaksyon. Ito na ata ang pinakamahabang gabi sa buhay ko. Dito muna si Bruno? Hindi na kailangan. Mauna na ako. Sige, doktor. Doktor, pwede bang samahan ko siya? Okay, sige. Pero bigyan mo siya ng pagkakataong magpahinga. Salamat. Magpapaalam ka ba sa iyong kapatid? Hindi na. Palagay ko, magandang bigyan mo rin ng konsiderasyon ang ginawa ni Bruno. Ang pagpunta niya rito para magbigay ng dugo kay Maria Jose ay maganda, wala siyang hiningin kapalit. Hindi yung ganun kasimple, Hernan. Bakit? Huwag mo na lang ako intindihin. Sasabay ka ba sa kanya pa, uwi? Dito na muna ako. Oo, sana. Okay. Magpapareserve na ako sa hotel. Kukuha ka rin ba ng kwarto? Oo, kailangan ko maligo dahil plano ko magdamag ako magbabantay. Hernan, maraming salamat sa lahat. Utang ko sa iyo ang buhay ng asawa ko at ng anak ko. Ganon din kay Bruno. Hello, Victoria. Tumawag ako para ipaalam sa'yo na nasalina na si Maria Jose ng dugo at naging matagumpay ang lahat. Ay, mabuti, Hernan. Salamat sa Diyos. Sana si Alejandro makapag-relax na. Ikaw ba? Diyan ka muna? Oo, ganon din si Alex. Si Bruno? Hindi, uuwi din siya ngayong gabi. Alam mo ba, may nangyari na hindi ko masyadong nagustuhan. At paano naman? Pero kahit papaano, ligtas na siya sa panganib. Maraming salamat sa tulong mo. Salamat, Hernan. Oo, okay lang ako. Magandang gabi. Ano nangyari? Nagparamdam. Si Alejandro kay Hernan na may hinihinging kapalit si Bruno sa kanyang dugo pero hindi pa siya sigurado. Sasabihin sa iyo ni Alejandro dahil mas nagtitiwala siya sa iyo kaysa sa akin. Sabihin mo sana sa akin ng totoo sakali magsabi siya sa iyo. Hindi ko alam, Victoria. Depende. Bakit? Bakit mo nasabi yan, Fernando? Naiintindihan ko pero ayoko mawala ang tiwala sa akin ni Alejandro. Kung babanggit ka ng kahit ano. Hindi. Pangako. Pinapangako ko sa iyo na hindi ko yung gagawin. Sasarilinin ko na lang. Akala ko, kaya niya ginawa yun dahil may mabuti siyang puso. Huwag ka munang humusga. Baka hindi lang masyadong naiintindihan ni Hernan at wala namang dapat ikabahala. Alex, sabi ng doktor okay na raw ang kalagayan ni ate. At pwede na raw natin siya ilabas bukas. Sana nga. Umuwi ka muna at magpahinga. Dito lang ako. Pero pwede rin kami na muna dito. Ikaw na lang ang magpahinga at umuwi, Alex. Hindi, salamat. Gusto ko sanang katabi ko siya. Naiintindihan ko, Alejandro. Magpapaalam lamang ako sa aking anak. Iiwan muna kita, anak. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Alex, bukas na lang tayo ulit magkita. Umidlip ka rin para makapagpahinga ka. Good night. Patawarin mo ako kung matigas sa ulo ko, senyorito. Gusto mo ba lang kita ng kahit man lang takos? O kaya kahit napansit man lang? Kasi maghapon halos hindi ka na kumakain. Huwag na, Chucho. Salamat. Ay, bata ka. Huwag mo pabayaan ang iyong sarili. Lalabas muna ako. Salamat, Chucho. Maayos na ang lahat, mahal ko. Kapag magaling ka na, babalik tayong dalawa sa Merida.
Kahit na ang dugo ni Bruno ang sumagip sa buhay mo, patuloy pa rin ang kasamaan niya gaya ng dati. Ay, mahal ko. Nandito ang asawa mo. Anong sabi ng doktor? Ligtas na ba ako? Ligtas ka na, huwag ka na mag-alala. Ang baby. Umayos din siya, mahal ko. Kailangan natin magpasalamat ng lubos sa taong yun na nagbigay sa akin ng dugo. Hindi ko akalain na makakasama kita ngayon. Bakit naman hindi, mahal? Lagi ako nasa tabi mo, ano mang mangyari. Salamat. Maraming salamat, aking mahal. Ganyan nga, mahal ko, magpahinga ka muna. Walang makakapaghiwalay sa atin. Wala. Magandang araw po, ma'am. Sir. Salamat. Maganda umaga, Mary. Good morning, sir. May balita ka na ba kay Alejandro? Hindi pa po siya tumatawag eh. Kung ganoon, maghintay tayo. Siya nga pala ang kapatid ko si Katya. Hi, kumusta? Nakausap ko si Alejandro at sinabi niya sa akin na maaari kang tulungan na aking kapatid bilang iyong assistant. Ay, salamat naman po. Sanay na siyang gumamit ng computer, magaling siya sa English, at umaasa ako makakatulong siya sa'yo. Ay, oo naman. At saka pwede pa siyang matuto ng iba pang bagay dito. Kagaya ng filing, paggawa ng correspondence. Ang trabaho ng sekretarya hindi nakakainip gaya ng sinasabi ng iba. Alam niyo ba kung kailan babalik si Mr. Lombardo? Wala akong ideya. May dumating pong sulat galing sa isang Mr. Lucio Zavala at pinadalang kanila ng kopya. Na-print ko na po at nilagay ko sa mesa niyo. Mabuti, babasahin ko ngayon. Salamat. Bye. Good luck. Kuya, baka makalimutan Ikaw na ang bahala niyo. sa kanya. Siyempre po naman. Saan pala yung office ni Bruno? Si Mr. Albenise walang opisina dito. Hindi siya dito nagtatrabaho. O siya, pwede na natin umpisahan ng pag-file, ha? Pero madalas siya pumupunta dito, di ba? Si Mr. Bruno? Siya nga. Ang totoo, hindi ko masasabi. Pero si Mr. Lombardo, malamang alam niya. Itanong mo na lang sa kanya pagdating niya. Sige. Ang sabi ko kanina, pwede na tayo mag-umpisang mag-file. Saan ang washroom niyo? Diyan sa may gilid, papunta ron. Sige, babalik ako, ha? Inimbita ko si Katya para sa pananghalian. Ito na ang pagkakataon mo para makakuha sa kanya ng impormasyon tungkol kay Bruno. Huwag mong kalimutang i-record sa cellphone mo. Pwede bang huwag ka na mag-alala? Sasabihin ko sa kanyang, hindi pa rin ako makapaniwala sa sinabi niya sa akin at gusto kong sabihin niya sa akin ang lahat ng detalye. Dapat masabi niya na may nangyari sa kanilang dalawa ni Katya. Siguraduhin mong masabi niya ng malinaw ang mga salita. Kung gusto nating i-blackmail si Bruno gamit yon, kailangan maging malinaw na nagsiping na silang dalawa. Oo, alam ko. Hindi ako tanga. Ano ba to? Ano ka ba? Ano sinasabi sa sulat? Si Sabala ay palapit na ng palapit. Napag-alaman niya nagbukas ng blog and judge sa internet at gumagamit ng alias pero nang nag-imbestiga siya ng gusto, napatunayan niyang ang gumagamit ng blog ay mismong ang judge. Nagpadala siya sa akin ng email. Alam na ba niya kung nasan siya? Hindi pa. Mag-i-internet na nga sana ako at magpapanggap na tumitingin ako sa kanyang blog. Magtatanong ako tungkol sa photo safari o kung saan man bagay at baka sakaling makakuha ko ng sagot. At kung magagawa natin yon, Alejandro, pwede ko siyang tanungin na baka gumagawa lang siya ng kung anong dahilan. Maganda yung naisip mo, Fernando. Pero meron ako ipapagawa sa'yo. Pakiusap, hanapin mo ang taong kilala sa tawag na Gregorio Diaz, pinsan siya ni Eric, at nakatira siya sa lugar na Bohorques. Kung yan ang gusto mo, pero para saan? Nabanggit sa akin ni Eric na minsan sila nagpunta ng pinsan niya sa Zaki. Kailangan malaman ko kung saan siya nagtatrabaho at mas maganda sana kung mas marami kang makukuhang impormasyon. Bakit? May hinala ka? Di ko alam pero mas maganda na kung sigurado tayo.
Kung ginamit ni Bruno si Eric sa masasama niyang gawain, maaaring kinuha nila yan si Gregorio Diaz bilang kasabwat at nagpunta nga sa Zaki. Gusto mo bang malaman kung anong hiningin kapalit ng walang hiyang Brunong yon para mag-donate siya ng dugo kay Maria Jose? Ano? Gusto niyang bumaba ako bilang presidente at i-divorce ko si Ano? Maria Jose. Sira ba ulo niya? Pakiusap, Fernando, huwag mo sasabihin kay Mama. Papunta na ako sa ospital. Pero maliligo muna ako. Pagkatapos, mag-usap tayo ulit. Ito na Salamat. po, senyora. Sige po. Bruno, iyo, magandang umaga. Kumusta? Mabuti. Gusto kong magpasalamat sa iyo sa ginawa mo kahapon. Isang kadakilaan ang ginawa mo at ang mahalaga ay kung gaano ito kaimportante sa iyong kapatid. Ang lahat naman ay gagawin yung para iligtas ang taong nasa bingit ng kamatayan. Ayokong isipin nyo na ginawa ko yung para magmukhang mabait at para mawala ang problema natin sa kumpanya. Hindi siyempre, iho. Ito'y maayos din natin sa ibang paraan. Sinusigurado ko sa iyo na si Alejandro ay handang makipag-ayos tungkol dito. Kung ganun sana sa lalong madaling panahon dahil nagsasawa na akong walang ginagawa. Oo, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko si Alejandro kapag dumating siya. Ay, salamat naman. Ay, natutuwa ako nandito ka, Alejandro. Mas maayos na ang pakiramdam ni Maria Jose ngayon. Nakakain na siya Masaya ako ng marinig almusal. yun. Gusto ko siya makita. Excuse Sige. me. Puntahan mo na. Siya nga pala, doktor. Sa tingin niyo po, kailan namin pwedeng iuwi ang anak Hindi ko pa alam. Hayaan mong kausapin ko si Dr. Ramirez. Excuse me, miss. Si Dr. Ramirez. Nandun siya sa office niya sa dulo ng hallway. Maraming salamat. Magandang umaga, mahal ko. Kamusta ka na? Mabuti. Lalo na't nakita kita ngayon, mahal ko. Nurse, anong sabi ng doktor? Sinabi niyang mabilis ang paggaling ng pasyente. Gumanda ang vital signs niya at malakas na siya. Salamat. Excuse me. Ganito kita gusto makita. Nakasmile lagi at ang ganda. Namatay na siguro ako kung hindi sa tulong mo. Ay, mahal, ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Kapag pinalabas ka rito, babalik tayo agad sa Merida. Pero Alex, walang nagmamahal dun sa akin. Ay, wag ganyan, mahal ko. Kung hindi mo gusto doon, hanap tayo ng bagong bahay para sa atin. Pero meron ka pa rin pagdududa. Paano si Mario Aguirre? Hindi na namin alam kung nasan siya. Pinapangako ko, hindi ako. Shh, tama na. Naniniwala ako sa'yo. Gusto ko lang malaman Ako mo. rin gusto ko malaman. Kaya lang ayoko na muna siyang pag-usapan sa ngayon. Gusto ko makita yung taong nag-donate ng kanyang dugo para sa akin. Nakalis na siya. Pero kilala mo pa rin siya, di ba? Gusto ko lang siya makausap ng personal. Hindi lang niya ako ang niligtas, pati na rin ang ating anak. Bakit? Bakit hindi mo masabi sa akin? Hindi na importante yun, mahal ko. Bakit mo naman nasabi yan? Siyempre mahalaga sa akin na makita ko siya. At kung hindi sa dugo ng taong yan, maaring ang anak natin at ako ay wala na. Alex, pakiusap, sino siya? Kapag hindi mo sinabi sa akin, tatanungin ko ang aking kapatid, si Itay. Si Bruno. Ay, mahal ko. Alam kong hindi mo gusto na siya ang nag-donate ng dugo sa'yo pero wala na kaming nagawa. Kung humanap pa kami ng ibang donor, maaaring nakasama sa'yo at pati sa bata. Oo, naiintindihan ko. Talagang napakahirap sa'yo na tanggapin ang tulong mula sa kanya. Oo, tumanggi ako nung una. Pero naisip ko na ang importante ay maligtas ang buhay mo, mahal. Bakit? Malamang hindi rin yung naging madali para sa kanya. Galit siya sa akin dahil sinabi ko ang mga ginawa niya. Wala na rin silbi kung pagtatalunan pa natin ang tungkol dito. Pasok. Excuse me. Nung dumating ang pasyente dito sa ospital, siya ay nasa malubhang kondisyon kaya hindi siya nakausap ni Attorney Gomez. Ngayon din dito po siya para kausapin ka, ma'am. Sige, papasukin mo siya. Pasok po.
Kayo po ba si Miss Maria Jose Samaniego? Ako nga po yan. Alejandro Lombardo. Ako ang asawa. Agent Gomez, District Attorney. Sige po. Kamusta ka na? Mabuti na, salamat. Siguro naman maaari mo na masabi kung anong nangyari nung araw na yun sa may tindahan. Tatay, kailangan ko pala magpunta sa stasyon ng pulis para magpaliwanag tungkol sa nasagasaan ko. Siguro naman maiintindihan nila na meron kang emergency ngayon, Iha. Hindi, tatay. Importante yun at kailangan ko magpunta doon. Para pagpunta ko doon, nakaposas na ako habang nagpapaliwanag. Hindi ko kakayaning makulong, tatay. Hindi, mahal ko. Tatanungin muna natin si Alejandro kung anong gagawin tungkol doon. Kaya huminahong ka muna, pwede? Anong ginagawa mo? O bakit, tinitiktikan mo ba kami? Kung yun na ang ginagawa ko, edi sana hindi ako nagpahalata. O siya, mag-aalmusal muna ako at ako'y nagugutom na, ha? Habang kumakain ako, aalamin ko kung ano ng balita. Sana nagbago ang desisyon ni Bruno at sana patay na ang paslupang babae na yon, okay? Bye! Siya ang pinakamasamang babaeng nakilala ko sa buong buhay ko. Pero kahit na gano'n, naikama mo rin siya noon, hindi ba? Ang totoo, hindi ko alam kung bakit ko ginawa yan. Alam mo ba na si Bruno ang nagdonate ng dugo para kay Maria Jose? Oo, nasabi sa akin ni Raquel. Binantaan niya ako tungkol kay Mario Aguirre. Si Bruno? Nabanggit mo ba ako? Nagkunwari akong wala akong nalalaman. Yan ang tunay na kaibigan. Pero sana ganun din ang gawin mo sa akin. Oo naman. Di na bale, huwag kang mag-alala. Meron na tayong panlaban kay Bruno. Gaya ng... Nakuha na niya ang pagkababae ni Katya. Ano naman? Minor de edad siya. Oo nga, tama. Sira ulo. Sa kabila ng ginawa kong pagligtas sa buhay ng asawa niya, wala man lang siyang balak na ako'y pasalamatan. Tapos, ganun pa ang pakikitungo niya sa akin. May gusto akong tanungin sa'yo, anak, at gusto kong sagutin mo ako ng totoo. Ano yun? Sana hindi ka humingi ng kapalit sa iyong pagtulong. Huwag mo sabihin kung ano-anong kasinungalingan ang sinabi niya. Wala. Hindi ko pa siya nakakausap. Tinatanong lang kita. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang tanong niyo. Para malaman niyo, kinailangan kong makisama sa mabaho at nakakadiring asong yun. Sa totoo lang, mas gugustuhin pa ng mama ko ang asong nakakadiri kesa sa atin. Hindi ito nakakadiri, itong alaga ko at lalong hindi mabaho. Gusto ko ito dahil meron akong kasama. Halika na, Coco. Ang mga tao dito ay amoy asopre. Ikaw yun. Maupo kayo. Ayokong tinatrato nyo ng ganun sa Filipa. Kilala ko na siya bago ka pa ipinanganak at hindi lang siya isang empleyado dito sa bahay. Kaibigan ko siya. Kaya pwede ba kontrolin mo ang sarili mo? Tama na. Ibig sabihin, iniligtas mo ang nakakadiring pulubi? Oo, bakit? Hindi ko maintindihan bakit mo yung ginawa sa kabila ng masasamang sinabi niya tungkol sa'yo. Alam mo, wala ka ng dignidad, Bruno. Ayoko na makarinig pa ng mga ganyang usapan. Mag-usap kayo hanggat sa gusto nyo. Alis na ako. Sira ka. Hindi ko ginawa yun ng libre. Anong ibig mo sabihin? Magantay ka lang. Malalaman mo rin. Bon appetit. Sa tingin ko hindi magkakaroon ng problema kapag pinaliwanag mo sa otoridad kung ano ang sitwasyon. At para magawa mo yun, kailangan bigyan ka ni Dr. Ramirez ng medical certificate. Sa tingin mo, sapat na ba yun? Kung hindi pa rin sapat yun, edi pwedeng ang abogado ng distrito na nasa loob ngayon at kausap ni Maria Jose ay maaari rin magbigay ng kopya tungkol sa nangyari kung saan nakalagay doon ang nagtamo ka ng tama sa ulo. Kaya naman hindi ka nakarating para pumirma. Hindi na ba nila ako ikukulong ulit? Hindi, uminahon ka. Relax. Hernan, sa tingin mo ba maaari ko nang isama si Maria Jose ngayon? Mas maganda kung maghihintay tayo hanggang bukas. Pwede ba siya sa helicopter o kukuha ko ng ambulansya? Mas mabilis ang helicopter. Ilalagay natin siya sa stretcher at ako ang titingin sa kanya. Gusto ko na siyang maiuwi na. Ang kanyang pamilya. Kailangan naman talaga magpunta ni Paula sa Merida para pumirma. Pwede natin siya isabay. Ang ama niya. Di ko alam. Pwede akong umarkila ng taxi para ihatid siya sa Merida. Isasama mo na naman ba sila ulit? Hernan, pamilya sila ng asawa ko. Kung ako kasama ko ang pamilya ko, bakit siya hindi niya pwedeng kasama ang pamilya niya? Sige, bahala ka. Plano ko maghanap ng ibang matitiran. Maganda yung naisip mo. Tumayo ka. Tayo. Upo. Ang cute mo talaga. Sabihin mo, kumusta? Sabihin mo, kumusta? Sabihin mo. Ay, ang cute-cute mo talaga.
Pwede ba kita makausap sandali, Iha? Una sa lahat, ayoko na tinatawag mo akong iha. Ano bang gusto mo itawag ko sa'yo? Nakilala na kita mula Okay, nung ano bata yun? ka pa. Pakiusap, huwag mo nang guluhin ang iyong mama. Ano sa tingin mo, madidiktahan mo ako ng dapat kong gawin? Ha? Wala akong karapatan at alam ko yon. Pero kapag patuloy mo siyang iniinsulto sa pakikipagrelasyon niya kay Sir Antonio, sasabihin kong hindi ka tapat sa iyong asawa dahil nakikipagrelasyon ka kay Ulysses. At sino ka para sabihin sa akin yan? Isa yung kasinungalingan. Sigurado ang nagsabi niyan sa'yo ang chismoso si Arturo. Hindi. Nagkataon lang na pumunta ako sa lugar na yun ng 2 beses. Dahil bumili ako ng mga dahon-dahon para gawing tsaa. At doon nakita kitang pumasok at lumabas ng gusali na yon. Bakit? Nagtanong ka ba? Ang totoo, napaisip ako. At nabasa ko ang pangalan ng mga taong nakatira doon. Para sa iyong kaalaman, kaibigan ko lang si Ulysses at meron akong karapatang bisitahin siya kahit maraming beses pa na gusto kong gawin. Kung ganon, dapat alam ito ng iyong asawa. Kung hindi ka tatahimik, puputulan kita ng dila, Felipa. Ikaw ang manahimik! Dahil hindi kasalanan na ipagsabihan totoo. Halika na, Coco. Kamusta pakiramdam mo? Iha, Kumusta? maayos na po ako, madam. Salamat. Ay, maputla ka pa. Masakit pa ba ang balikat mo? Medyo na lang Huwag kang po. gagalaw. Ingatan siya sa pag-akyat. Mas maganda kung doon uli siya sa dati niyang kwarto para mas komportable. Hindi, Mama. Doon siya sa kwarto ko para masikaso ko siya mabuti. Matay na, dahan-dahan sa agdan. Kayo na ang bahala kung paano nyo gagawin. Basta ipaalam nyo lang sa akin. Ganun din. Oo, basta sigurado ako sa gagawin natin. Sa susunod na lang. Ano kaya kung gawin natin bago magsimula, mate?